Mga sports, malaking update ito. Possible nang mag-NCAA sa Amerika si Kai Sotto bilang susunod na hakbang papuntang NBA. At ayon mismo sa bagong SBP President na si Ricky Vargas, hindi pera ang issue kung bakit minsan wala si Kai sa Gilas. Pero ito pa ang mas matindi. Qualified ng Gilas Pilipinas sa second round ng FIBA World Cup 2027 at napakalaking factor ni Kai sa tsansa nating makalusot hanggang World Cup. Kung trip mo po ang ganitong content, pay-1 ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Kai Sotto, NCAA next move, real na ba? Lumalabas ang ulat mula sa Tiebreaker Times na si Kai Sotto next step could be NCAA as NBA ambition continue. Ang mahalagang punto dito, pinapayagan na ngayon ng NCAA ang mga dating pro players na maglaro dahil sa bagong eligibility rules. Ibig sabihin, bukas ang pinto para kay Kai. Ayon kay Ricky Vargas, it was never about money with Kai. His plans are still towards going to the NBA. Pangarap ni Kai ang NBA. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito pagtalikod sa Gilas, strategic move ito. So ngayon mga sports, bakit NCAA ang magandang move? Exposure sa NBA scouts, mas tutok ang NBA team sa NCAA kaysa overseas leagues. Mas maraming games, consistent competition. Diretsong summer league possibility after NCAA season. Physical development laban sa athletic American bigs. Kung target niya ang NBA sa 2027, perfect timing ito. Pero mga sports ha, may kapalit. Kung maglalaro si Kai sa NCAA, posible siyang hindi makalaro sa November at February windows ng qualifiers. Napakalaking bagay ito. Dahil kahit qualified na ang Gilas sa second round, napakalaga ang momentum. So ngayon mga sports, Gilas third window, bakit importante si Kai? May mga posible tayong mga kalaban sa third window na napakalakas. Target kahit isang panalo, pinakaposible talunin ang mga better team sa third window. So anong impact ni Kai sa Gilas? Sa opensa, kapag may 7'3" presence sa ilalim, malakas ang inside scoring, mas gumaganda ang ball movement, may passing option kapag na-double team, mas maluwag ang perimeter shooter. Ibang-ibang spacing kapag nandyan si Kai. Sa depensa, elite rim protection, nakaka-intimidate sa drives, mas mataas ng rebound percentage, paint control advantage. Aminado pa ang coach ng New Zealand, ibang team ang Gilas kapag may Kai. So bakit nahihirapan tayo sa Australia? Lalo na sa second half. Physicality, depth, experience. Kaya aminado rin si coach team na mas maraming options kapag may Kai sa sistema. Pero noong second window, nagpahinga muna si Kai dahil daw para sa mahabang bilik season daw sa Japan. Tamang decision din yon para manatiling healthy daw siya. So sa second round scenario, kung sakaling hindi tayo makakuha ng panalo sa third window, mas magiging mahirap ang sitwasyon ng ating national team. Posible makalaban natin ang Jordan National Basketball Team, Iran National Basketball Team, Syria National Basketball Team. Kapag wala si Kai, even match up. Kapag meron, may lamang tayo sa ilalim. So ano nga bang realidad sa Asia? Natalo natin ang Jordan sa Asian Games. China, nahihirapan kontra Japan at Gilas. Japan at Gilas malamang mag-agawan sa top spot. Kapag kompletong lineup natin, top 2 team tayo sa Asia, walang duda. So ngayon mga sports, kung mag-NCAA si Kai, suportahan natin. Kung maglaro siya sa third window, mas malakas ang tsansa natin at isa lang ang sigurado. Ang pangarap ni Kai at ang laban ng Gilas parehong para sa Pilipinas. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!